Okay, magandang gabi po mga kababayan. Meron po tayong importanteng pag-uusapan ngayon, yung naging sagutan po nina Senator Cynthia Villar at Senator Risa Hontiveros sa hearing po ng budget appropriation para sa project ng ating Pangulo na Housing for the Poor, yung project ng Department of Human Settlements and Urban Development, yung DSHUD, DSHUD, Department of Social Housing, Department of, yun na, DSHUD. Yung sa urban settlements para sa mga mahihirap. Ngayon, ano ba yung nangyari doon? Dito ko po makikita ang katarayan at hindi nag-iisip. Yung pag-iisip po nito ni Cynthia Villar ay sinasabi niya na kung magsalita siya parang pabor siya sa housing para sa mahirap. Pero kung hihimayin po natin, parang hindi parang meron siyang ibang ibang objective. Kasi tingnan po natin, ang project po ng DSHUD na Housing for the Poor sa urban area, sa Manila, condominium style. At marami na pong naging project niyan si PBBM sa iba-ibang mga lugar. Dito nga po sa Bicol, sa Naga City, meron condominium style. Ibig sabihin, high-rise, vertical housing, kasi kung vertical housing, condominium style, high-rise, ang ma-occupy na lote ay maliit. Halimbawa, 1 hectare. Sa isang hektarya po na lupa, ilang condominium ang maitatayo? At since high-rise, sa isang building, sa isang condominium, ilang pamilya ang maa-accommodate? Ito po yung concept ng project na ito. Actually, project ito ni President Bongbong Marcos. Para nga po, mabigyan ng matinong bahay yung mahihirap. Yung mga walang kakayanan na makabili ng house and lot. At ang isa pa pong logic dito, isang rason kung bakit ginagawang high-rise, dahil nga po, nagiging limitado na ang lupa. Nagiging limitado ang area natin, lalo na dyan sa urban, sa mga syudad, dyan sa, especially in Manila, na dyan po nagkumpulan ang mga tao. Kaya maraming mga nasa squatters area, kasi wala silang mga sariling property, wala silang sariling bahay. Kaya ito po yung problema na gustong masolve nitong Marcos administration. Yung mabigyan sila ng matinong bahay. Di ba nagkaroon na nga ng magaganda ang design, hindi po halos pang mahirap Kasi siguro para kay PBBM, hindi porkit mahirap, ay bara-bara lang, basta-basta lang na bahay ang ibibigay. Ito pong kasing concept na ito ni PBBM ay kagaya nung concept noon ni First Lady Imelda Marcos na medium high-rise, yung Bliss Project. Magagandang bahay po yon, high-rise noong araw pa, noong 70s pa. Ito po yata yung gustong ibalik ni PBBM. At ang rason nga po dito, ang pinakaunang rason ay nagiging limitado na nga kasi ang lote, ang lupa. Kasi parami ang tao. Even dito sa barangay namin, napapansin ko, nung mga bata pa kami, iilan-ilan lang na bahay
ang pagitan ng mga magkakapitbahay ay malayo. Ngayon, halos every year, may nagtatayo ng bagong bahay. Kasi may mga nagsisipag-asawa, nagkakaanak, nagpapamilya. Alam nyo, in 10 years time, ito mismong barangay namin, puno na to eh. Kasi noong araw, kahit na yung mga magulang ay may malawak na lupa, kung 10 o 8 ang anak, and then pinamanahan, hinati-hati nung magkakapatid. At hindi na sila nag-continue pa na magpundar. Hindi na yung mga anak na nagmana ng lote sa magulang, hindi na nagpursige na makabili pa ulit ng mga lupa. Kaya, yung namana na lupa, doon na nagsipagtayuan yung mga naging anak-anak nila. Kaya ngayon, punong-puno na. Yun po ang konsepto ng high-rise. Ito po yung hindi naiintindihan ni Cynthia Villar. Na talagang ang init-init nung dugo niya, ang init-init nung ulo niya. Talagang kinukontra niya ng husto yung yung panukala at yung nagpe-preside doon sa nagtatanggol doon sa proyektong ito diyan sa Senado ay si Risa Hontiveros. Ito namang si Cynthia Villar, siya naman yung taga-kontra. Kinukontra ng kinukontra, paulit-ulit ang kulit-kulit niya na kesyo yung condominium daw ay pang middle class. Kumbaga, hindi daw for the poor. Anong hindi for the poor? Ngayong panahon po mga kababayan, say for example in Hong Kong, in Singapore, kahit saan, even sa Amerika, dahil nga padagdag ang tao, ang ginagawa ay ginagawa ng vertical ang housing. Dahil, halimbawa, sa isang 1,000 square meters na lote, kung sa mga high class na subdivisions, ang isang pamilya na may mansion, hindi lang 1,000 square meters ang lote. May 3,000 pa nga. Diyan sa, tingnan mo, diyan sa mga subdivisions ba, diyan sa mapangmayaman, diyan sa Forbes Park, ilang square meters ang isang mansyon o ilang pamilya lang ang nakatira? Isa. Samantalang kung isang 1,000 square meters, tayuan mo yan ng condominium, ilang pamilya ang makakatira? At hindi, ito talagang project na ito ay talagang for the poor ito. Dahil ang gustong mangyari ng gobyerno natin, Marcos government, gusto niyang mawala na yung mga squatter. Mabigyan sila ng, hindi sa mawala na walain, kundi gustong bigyan ng matinong bahay yung mga nasa squatter. Yung mga walang bahay, yung mga nakatira dyan sa kung saan-saan na lang. Ito po ang kinukontra ni Cynthia Villar. Ang kulit niya, kesyo daw, yung condominium daw ay mahal, hindi daw maa-afford ng mahihirap. Hindi naman po ito gagawin itong proyekto na ito na hindi ito pinag-aralan. Pinag-aralan din yan. Siyempre, kinonsider din ng project na ito yung kakayanan nung tao, nung pamilya na titira doon. Kung yung upa po 2,500 isang buwan, hindi ba kakayanin ng isang pamilya yon? Sus Maria Josep, kung tutuusin mga kababayan itong sinasabi natin ng mga poorest of the poor na ito, hindi naman talaga ito poor na poor eh. May mga cellphone nga eh. Sa totoo lang yan. Itong mga inaayudahan ng mga poor-piece, paano mo sasabihin walang-wala kung cellphone nga nakaka-afford? At saka kung meron ka ng hinuhulugang bahay, siyempre magkukumahog ka, magtatrabaho ka, kaysa naman mawala yung bahay. Pasalamat ka na
meron ka ng matitiran, pinoprovide ka ng gobyerno na huhulugan mo rin buwan-buwan. Hindi naman libre. Huhulugan mo, babayaran mo rin. Yung ipinagigiitan ni Cynthia Villar, hindi daw kaya ng mahihirap. At hindi daw ito pang mahirap itong proyekto na ito, kundi pang middle class. Sinabi na ngang for the poor. Marami nang nagawang condominium na mga poor talaga ang nakatira. Afford nila. Kasi hindi naman po yan talaga as in walang mga hanap buhay. May hanap buhay din sila. Kagaya ng mga tricycle driver, jeepney driver. May mga income yan eh. Hindi ba nila kakayahin ng 2,500 or 4,000? Sorry. Nangangati na naman lamunan ko. 4,500 na hindi naman po upa, kundi hulog sa bahay na magiging kanila. Ang gusto pong mangyari ni Cynthia Villar, bigyan ng lote yung mahihirap, kada pamilya isang lote, na huhulugan ng pamilya ng 500 pesos a month. Mga kababayan, hindi po nare-realize ni Cynthia Villar, okay, binigyan mo ng lote. Binigyan mo nga ng lote, wala namang bahay. At pag-iipunan pa raw. Do you think yung isang mahirap makakaipon yan? Sa mahal ng mga materialis ngayon at pamahal ng pamahal ng mga materialis at labor, lalo na dyan sa Manila, ilang taon yan pag-iipunan ng mahirap na pamilya, yung pangpatayo ng bahay. Ganun din, nandoon pa rin sila, nag-i-squat. At yung, halimbawa, anong size ng lote? 36 square meters? Anong klaseng lote yun? Anong klaseng bahay ang itatayo mo sa 36 square meters? Ang maitatayo mo doon, halos size din ng area ng isang condominium unit na ibibigay sa mahihirap. Kung nakita po natin yung kamakailan lang in-inaugurate ni PBBM dyan sa bandang Cavite eh. Ang ganda-ganda po. Ang ganda-ganda ng design. Kumpleto. May matinong may kusina, may banyo, may sala. Kumbaga, yung taong mahirap, papasok na lang doon sa bahay, may tirahan na siya, wala na siyang problemang pag-iipunan na pampatayo. Sa totoo lang, mas maganda po itong naisip na ito. Ang hindi po magaling mag-isip, itong si Cynthia Villar. Kasi, ano ba kasi ang nasa utak nito? Ano ang ipinaglalaban niya? Kung bakit kinukontra niya itong proyekto na ito ng Department of Social Settlements, Department of Human Settlements and Urban Development. Proyekto ito ng gobyerno ni BBBM, kinukontra. Napaghahalata po. Kasi, hindi nga ba't si Cynthia Villar ay isang developer ng mga subdivision? May-ari ng mga camellia homes, ng ano-anong mga pang middle class na itong pamilyang ito, pamilya Villar na ito yung mga, marami po akong naririnig ng mga kwento na nambubuli ito ng mga may-ari ng mga magsasaka, na may-ari ng mga lupang sinasaka na pilit binibili para i-convert na gawing subdivision or golf course or shopping mall. Kapag hindi pumayag yung isang magsasaka, na ibig sabihin, itong magsasaka na ito, yung lupa na minana pa niya sa kanyang magulang, na pilit niyang hinahawakan dahil doon siya kumukuha ng ikabubuhay, ay pilit na binibili sa murang halaga nitong mga Villar na ito. At kapag hindi ka pumayag, dadalhan ka ng mga armadong lalaki at tatakutin ka. Ganyan po ang gawain ng mga yan. Kaya nga
tingnan mo, number 1 na mayaman na pamilya dito sa Pilipinas. Dahil ang dami-dami na, buong Pilipinas, ang dami-dami na nilang proyekto na mga subdivision. At bakit niya ito kinukontra? Itong proyekto na ito ng gobyerno na housing para sa mahihirap. Kasi makukumpetensya yata siya eh. Diba? Pinagbintangan pa niya si Risa Hontiveros na kaya ipinipilit daw ni Risa Hontiveros itong project na condominium for the poor dahil baka raw mangungumisyon si Risa Hontiveros. My God! Ang tindi po mag-akusa. Harap-harapan sa mukha ni Risa Hontiveros. Parang ipinahiya niya naman ng gusto yung tao. Si Risa Hontiveros, pinaglalaban lang po niya yung karapatan ng mahihirap na magkaroon ng bahay na matino. Pero itong si Cynthia Villar, magbintang pa siya na kaya ipinipilit ni Risa Hontiveros dahil magkakakomisyon si Risa daw sa mga kontraktor. Baka siya yon. Gawain niya, ipinamimigay niya. Alam mo, impacta talaga itong si Cynthia Villar na to eh. Ang pangit-pangit na matandang to, pandak na to, sama-sama pa ng ugali. Ang totoo, siya, ang habol niya, yung mga mahihirap na nandiyan daw sa Las Piñas. Bakit hanggang ngayon, ang Las Piñas, ang daming mga squatter daw? Mga informal settler. Bakit hindi nyo yan na-solve? Developer kayo? Ilang dekada na pamilya ninyo, pamilya Villar, Cynthia Villar, ang may hawak sa Las Piñas. Na ano nga kayo dyan eh? Dynasty? Family dynasty? Developer? Kung saan-saan lupalop ng bansang Pilipinas nagde-develop ng pagkagagandang mga bahay? Tapos ang sariling bayan na Las Piñas, mayroon pa rin mga informal settler? Tapos, mga dala-dalawa kayong nasa Senado na mag-ina. Builder pa yan ha. Naging sekretary ng, anong tawag doon? DPWH, yung anak. Anong pinaggagawa? Bakit yung Las Piñas, maraming informal settler? Bakit hindi ninyo nagawa ng paraan yan na mabigyan ninyo ng housing? Ano kayang hinihintay ng mga ito? Villar Aguilar ba? Magkakamag-anak na yan? Ano, hinihintay nyo na hindi ninyo pinapaalis yung mga informal settlers dyan kasi gusto ninyong bilhin yung lupa at kayo ang magdi-develop? Yan po mga kabayan, ito po ang mahirap na ang mga negosyante ay pumapasok sa politika. Bakit sila pumasok sa politika? Para proteksyonan yung family business nila. Yung interest ng kanilang negosyong pangpamilya. O di ba? Bakit nila kinuha? Nakipag-alyansa sila kay Duterte. Sumuporta sila kay Duterte nang sa ganon makuha nila yung departamentong type nilang kunin, hawakan. DPWH. Para sa mga development. O di ba noon kaya natalo yan presidential candidate yung si Manny Villar dahil nabuking na yung pinaproject nila noon na gawing ano ba yun, super highway, tatakbo doon sa gitna ng lote ng lupain nila. Kaya yun po mga kababayan ng mahirap kapag ang isang negosyante ay pumapasok sa politika. Kasi ang interest, personal interest, proteksyonan yung sarili nilang negosyo para magkamal pa ng mga yung mga batas na papabor, lalo na yan sa legislative, yan sa Senado, sa Kongreso, para yung mga batas na gagawin nila, papabor sa kanilang negosyo. O ito, tingnan mo, kinukontra nila, proyekto yan ng presidente.
Bakit kinokontra ni Cynthia Villar? Paulit-ulit ang kulit-kulit niya. Nanggigigil na siya kay Risa Hontiveros. Bakit daw ipinipilit ni Risa yung condominium na pang middle class? Hindi raw kaya yun ng mahirap. How would you know? Yung presyo na ibinibigay nitong project na ito, amount na kayang bayaran nung mahihirap. Hindi naman po sila palamunin, basta palamunin lang, walang trabaho. May mga trabaho rin, kahit tricycle driver lang yan, kumikita yan. Kumikita ang mga yan. Lalo pa ngayon, ang dami-dami ng pwedeng pagkakitaan. Ang iba dyan, yung mga anak niya, mga asawang babae, nagtitiktok. Nag-ano ang mga yan, nag-Facebook Reels. Nagbablog ang mga yan. Maganda nga ngayong panahon kasi may mga pwede ng pagkakitaan na kahit ng ano-anong mga kalukalukuhan, mga sayaw-sayaw na pagkakakitaan na O di ba? Magsayaw-sayaw lang sa harap ng camera post sa Facebook, sa YouTube kumikita na Marami ng pagkakakitaan ngayon, hindi lang yung mga hardcore jobs. Kahit mga kalukalukuhan ngayon, kanta-kantahan na pagkakakitaan. Umindak-indak ka nga lang dyan sa harap ng camera, pwede ka nang kumita. Luto-luto ka dyan. Di ba? Masyadong minamaliit ni Cynthia Villar ang kakayahan ng tao. Yung bang jeepney driver, hindi ba yan? Na kung sila nga ay umuupa ng apartment o bahay na magkano ang halaga. Ganon din po yun. At saka ang pinaka-concept nga po niyan, Cynthia Villar, ang tanga-tanga mo, o nagtatanga-tangahan ka lang kasi maagawan ka, makukumpetensya yung negosyo ninyo. Yan po lang po yung mga kababayan. Nanggigigil siya dyan sa project na yan kasi yung mga project na condominium for the poor, housing for the poor, yung mga middle class pwede nang bumili, mga OFW. Maagawan kasi sila ng customer. Di ba, Cynthia Villar? Mag-isip-isip ka naman, maawa ka naman sa mga Pilipino. Iniisip mo lang ang sarili ninyo Puro na lang kayo napakaswapang ninyo sa lupain. Mga kababayan, sa totoo lang, ang anak niya na tumatakbong senador dapat hindi iboto. Dapat nga hindi yan binoboto. Ewan ko ba kung bakit nananalo yan. Sa totoo lang, magpustahan tayo, wala namang bumoboto dyan. Kundi silang pamilya, mga kaibigan niya. Pero ordinaryong Pilipino, hindi naman kilala yan Ang sama-sama pa ng ugali niyan Yun yan, may napanood ako na isang vlogger, nagpalabas ng kasuklam-suklam na ugali ni Cynthia Villar. Kung napanood ninyo, yung sinong vlogger ba yun? Nalimutan ko. Napasadahan ko lang Sa loob ng simbahan, nagtaray? Si Cynthia Villar, para siyang lukarit doon Walang pinipiling lugar, mga kababayan. Ano bang pinagmamalaki nito? Ang pinagmamalaki nito, yung kayamanan niya, yung lapad ng mga lupain nila. Hoy, Cynthia Villar, kayong mga Villar kayo, hindi nyo yan madadala sa kabilang buhay. Yung mga ugali ipinapakita nyo, lalo na ikaw, Cynthia Villar. Yung pag-uugali mo, ng mukha ka ng, para ka ng siraulo, para kang lukaret, para ka ng baliw. Ang pangit-pangit pa naman niya. Tapos magtataray doon sa loob ng simbahan, hindi na nahiyaan doon sa pare. Meron siyang tinarayan doon na, sa loob ng simbahan, mga kababayan, sino nga bang yun? Vlogger na yun. Ewan ko saan niya kinuha yun. Loob ng simbahan, hindi na nahiya sa Diyos. Doon mismo sa loob ng bahay ng Diyos, nagpakita ng kahayupan niya. Pangalawa na po yan, na nakukuhanan siya ng video. Di ba noon yung sa tinarayan din yan, yung security guard ng isang subdivision. Pinagtatatarayan niya. Kala mo naman kung sinong magaling, ang pangit-pangit niya Nakikita ko tuloy ang kapangitan ng isang tao kapag pangit ang ugali.
Kala mo kung sino magaling. Kung magsalita nga dyan sa... Naiinis ako makinig dyan pag nakikipag-interpolate dyan sa Senado eh. Kasi ang boses niya parang inaantok. Nakakaantok siya pakinggan eh. Pa-cute. Parang ano eh. May pinagmamalaki yung kayamanan nila eh. My God. Kahit nagaano ka kayaman, Cynthia Villar, kung ang ugali mo, impacta ka, dapat hindi ka na dapat, pati tuloy yung camera ko. Umano yung camera ko. Lumabo. Nakakabwisit po ang ganitong klaseng tao, mga kababayan, itong Cynthia Villar na ito. Sa totoo lang, wala namang bumuboto dito na minsan nag-top notcher pa yan sa survey. Paano siya nag-top? Wala naman may gusto dyan. Sama ng ugali niyan eh. Yun pang anak niyang si Mark Villar, ano bang ginagawa dyan sa Senado? Mukhang walang utak eh. Kaya lang naman nakakapasok dyan dahil sa apelido eh. Sa apelido dyan, sa koneksyon. O baka naman nagbabayad ang mga yan sa, ano ba yun, sa Smart Magic? Kasi nakapagtataka bakit nananalo ang mga yan eh. Mga kababayan, yung anak niya, si Camille Villar, wag na wag nyo iboboto yan. Nagtambakan na sila dyan. Wala namang pakinabang ang Pilipino eh. Kasi kagaya niyan, ano ba naman itong camera ko? Kagaya niyan, itong proyekto ng gobyerno na para sa mahihirap, kinukontra, dahil porke maaapektuhan yung negosyo nila na pagiging developer ng mga subdivision. Ito po yung hindi nag-iisip eh. Sa kalaunan po, inuubos na nito mga Villar ang mga lupain ng Pilipinas. Kinukonvert mga magagandang agricultural land. Kinukonvert sa mga kaletsihan na mga magagandang subdivision na ang mga bahay ang lalayo ng agwat kasi wala namang nakatira. Kaya alam niyo mga kababayan, wag ninyong isinisisi kay PBBM kung bakit mahal ang bigas. Ang sisihin nyo, itong mga Villar. Kasi kulang na tayo sa bigas dahil yung mga farmland natin, pinagbibili nila, pinagko-convert nila sa subdivision at mga golf course at mga mall. Diyan lang sa Cavite, oh. Mga dating malalawak na mga palayan, magagandang tubo ng mga palayan, ginawang bahay. Hindi naman po masamang magtayo ng bahay. Ano ba naman itong camera ko? Pero ito nga po, yung ganyang klaseng sistema ng housing, mauubos po, mabilis na mauubos ang lupa. Hanggang sa pagdating ng time na wala nang available na lupa para sa agriculture. Dahil pinagkukuha na nito mga Villar. Pinagkukonvert na sa kung ano-ano. Kaya nga po ang isang solusyon para sa pagsisikip ng lupa dahil sa overpopulation, dahil sa population, ito nga pong high-rise, condominium style, vertical pataas, para konti lang yung loteng magagamit, maraming pamilya na ang makakatira. Ito ang kinukontra ni Cynthia Villar. Kasi, makukompetensya yung negosyo nila. Yun lang yun. Kaya yung mga Villar na yan, wag na wag po nyo yan iboboto.
Naku mga kababayan, magpapaalam na nga ako kasi itong camera ko nagpapasaway Okay mga kababayan, paki lang po. Itong mga bilyar na ito, tandaan po natin, huwag yan iboboto. Mga leche na yan. Hindi yan para sa Pilipino, kundi para sa sarili nila at para sa China. Okay? Maraming salamat po at please bear with me. Kasi ito, labo-labo. Thank you po mga kababayan at see you next time.